Sa mga substandard at mga peking appliances na ibinebenta online at update sa patuloy na pagtugis sa online sale ng mga vape products. Ating alamin kasama po si Consumer Affairs and Legal Services Group Undersecretary Amanda Nograles ng Department of Trade and Industry. Yusek Nograles, magandang tanghali sa iyo. Hello, magandang tanghali, Nina, Yusek, Marge. Kamusta kayo? Mabuti naman, Yusek. Kumusta ka na? Marami ata kayong ini-inspection ngayon ng mga peke at substandard na mga binebenta online. Bising-bising. Kailan nagkaroon ng surge at bakit napunta yung focus natin sa issue na ito, Yusek Amanda? Okay, kasi 'di ba syempre nitong post-pandemic talagang nag-boom yung mga negosyo, lalo na yung pamimili online. So, isa sa mga nadiskubrihan natin na bagong modus na yung pag-avoid dito sa rule ng DTI na kailangan kapag mga electrical appliances dadaan sa atin for application of a PS license or an ICC kapag imported, no? Isa sa mga way na kumbaga hindi nila yan sinusunod, yung rektang nagbebenta ang foreign seller to our consumers. Laganap yan, ngayon talamak yan sa mga online marketplace kasi syempre tayo may mga sellers na galing sa abroad yung item, hindi na yan dumadaan sa DTI kasi ang nangyayari, ang nakita natin mula sa datos sa mga reports, pag ang consumer bumili sa online, let's say sa marketplace ng isang electrical appliance, diretso na yan, papasok ng Pilipinas, lalapag sa warehouse dito, and from that warehouse, ide-deliver yan ng courier or delivery service diretso sa consumer. So given that that pattern, hindi na po nakakapasok ang DTI pagdating sa pag-check kung talagang may PS mark yan or ICC sticker. So, dito, kinakailangan at nakikipag-ugnayan na po tayo sa Bureau of Customs. Kasi po ang mandato ng Bureau of Customs, syempre, yung pag-import at pag-angkat ng mga produkto galing sa ibang bansa. Ang DTI naman, papasok pagdating dun sa mga produkto na nakakarating at binibenta sa mga consumers. Gayunpaman, Nina, Yusek, Marge, under the Internet Transactions Act, meron namang kahit papano nagagawa ang DTI. Unang-una, meron tayong tinatawag na takedown order. Power yan ng DTI under the Internet Transactions Act. Pag nakita natin ng isang online merchant nagbebenta, naglalako ng produkto na walang PS mark or ICC sticker, pwede natin kunin yung listing na yon and ibigay doon sa e-marketplace para i-take down, tanggalin yung listing na yon. Dito sa pamamaraan na ito, meron tayong nahuhuli rin. At pangalawa rin, ginagawa natin, syempre, yung mga enforcement team natin, nag-iikot din yan sa mga retail store para sa mga produktong imported na walang PS mark and ICC sticker. Pero yun nga, meron tayong na-identify dito sa bagong modus, yung mga diretsyo from foreign seller, dumediretso sa consumer natin, yung produkto. Okay, Yusek Amanda, no? Ano po ang maaaring maidulot ng patuloy na pagtangkilik ng ilan sa ating mga kababayan sa mga substandard at peking appliances na ibinebenta online? Oo, magandang point yan, Yusek, Marge. Thank you for the question. Kapag bumili ang ating consumers ng electrical appliances na uncertified, meaning walang PS mark, walang ICC sticker, hindi dumaan sa DTI, wala tayong garantiya pagdating sa product safety and quality. Ibig sabihin, halimbawa, yung mga electric fan, hindi natin natingnan kung yung mga voltahe niyan, sakto sa voltahe dito sa Pilipinas, kung hindi ba yan sasabog, kung nasa-short circuit ba yan, yung mga issues sa normal use ng isang consumer, hindi na yan na-test ng DTI. So, ang gusto nating appeal sa mga consumers, sana bumili lang ng produkto na may PS mark or ICC sticker. Kahit imported yung product na ito, meron din tayong mga sellers na dumadaan pa rin sa DTI. Sadyang meron lang talaga na nagbabaka sakaling makalusot, dumediretso sa mga consumers. Delikado lang to kasi buhay ang katapat nito eh. Makatipid ka ng konti, pero masusunog yung bahay mo, short circuit, may masasaktan.
So sana yun lang yung isipin ng ating mga consumers din. Base sa iyong assessment, Yusek, may natukoy na po ba kayong mga illegal na warehouse sa inyong ahensya kung saan nagmumula ang mga ito? At may na-identify na po ba kayo kung saan mga bansa ito nagmumula? So as to that information, yung warehouse, number 1, wala pa po tayong na-identify na warehouse. Nagkaroon po tayo ng talakayan with Congress Tulfo dito. In fact, nag-file nga siya ng House Resolution calling for DTI and BOC na makipag-ugnayan para dito sa pag-regulate ng mga warehouse. Hindi natin alam kasi nga ang warehouse is private property yan, no? So mahirap po mag-enforce at mag-inspect yan kung wala tayong proper search warrant. As to the source of the goods, may mga ilan po tayong na-identify na galing po sa China. Meron din tayong nahuhuli sa retail front, ibig sabihin yung mga nasa tindahan na umaabot po ng, ngayon ang datos po natin as to the appliances, around 55 million worth. And then mga TV sets and consumer electronics, around 18 million po. So yan po yung nahuhuli natin sa regular course ng inspection ng DTI. Hindi pa po tayo nakakagalaw doon sa mga warehouse na bagsakan mula sa abroad na dumediretso sa consumer. Yusek Amanda, bukod po sa monitoring, may pakikipag-ugnayan din po ba kayo sa Meta o Facebook? Dahil marami din po ang nagbebenta ng mga illegal na appliances sa Facebook Marketplace. Yes. Thank you, Yusek Marge. Sa katunayan, meron tayong good working relationship with Meta, with Shopee, with Lazada, with the popular e-marketplaces. Pag nagbigay po tayo ng takedown order sa kanila, may commitment sila na within 24 hours, tinitake down nila. Pangalawa, sa pakikipag-usapan natin sa kanila, nagkakaroon tayo ng mga kapihan, meron silang commitment na sila mismo nagse-self-police. Ibig sabihin nito, chine-check nila yung mga listing ng mga seller nila kung merong mga karampatang registration, license, mga PS Mark, ICC. Pero meron talagang leakage, yung tinatawag nating leakage, yung mga nakakalusot. So, yan yung patuloy nating pinagtatrabahuan at nakikipag-ugnayan tayo kung ano ba talaga yung pwedeng gawin. Sa katunayan nga, yan nga yung ginawa natin sa vape, no, nabanggit mo Nina kanina. Yung vape, dahil nga ang hirap i-regulate, meron tayong temporary suspension ng pagbebenta ng vape sa mga e-marketplace or mga online platform. Kasi nga, binibigyan natin ng pagkakataon itong mga e-marketplace na ayusin yung mga algorithm nila, yung mga system nila para ma-ensure na ang mga mabebenta lang na vape ay yung mga pasado sa DTI, Product Registration and Licensing Requirements at hindi maabot ang mga menor de edad. Oy. Yusek, Asek, paano naman po yung laganap at lantaran na pagbebenta po ng mga surplus na kagamitan o appliances? Paano po ang evaluation ng DTI sa mga ito? Ano po yung sinasabi nating surplus items? Okay, so yung mga ito, yung mga factory surplus, ibig sabihin, ito yung for one reason or another, hindi siya perfect item na pwedeng ilagay sa retail front. So itong mga surplus item na to, i-check lang din natin kasi yung iba naman dito, wala namang problema pagdating sa PS license, PS mark, or ICC. Halimbawa, yung iba, may functionality ng product na hindi siya nagiging perpektong produkto. Kaya nabebenta siya at a discount. So sinasabi natin, yan nga, discounted or surplus items. For the consumer, ang kailangan lang po natin bantayan kapag meron po siyang PS mark or ICC sticker, sapat na po yun para kahit papano panatagang loob natin na check yan for safety and quality ng DTI. Okay, Yusek Amanda, no, balikan lang natin. Kamusta naman po sa ngayon ang pagtutugis ninyo sa mga nagbebenta ng illegal vape products online? Bumaba na po ba ang bilang ng mga ito? Yes, so far po, wala pa muna tayong nahuhuli sa pagbebenta ng online vape kasi kamakailan lang nag-impose tayo ng temporary, kumbaga moratorium lang, panandalian, na wala munang magbebenta ng vape online habang binibigyan natin ng pagkakataon ang mga online merchants and e-marketplace na i-check yung kanilang mga
product registration, product license, at saka yung mga BIR na rin, yung mga, kung meron na, kasi ngayon yung mga vape products natin required na may tax stamps yan. So sabi natin, nung nakipag-usap tayo sa mga e-marketplace, online merchants, pati na rin sa buong vape industry, no, na humingi tayo ng tulong sa kanila na para lang linisin yung market kasi sobrang dami talaga. Na sana mag-cooperate sila dito sa temporary lang naman na moratorium. So far, based sa aming monitoring, nagko-comply naman po. And again, meron lang konting leakages. Hindi naman bumubulusok yung number, but it has improved compared to the previous statistics. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Consumer Affairs and Legal Services Group Undersecretary Amanda Nograles ng Department of Trade and Industry.